Sa pagfa-file ng 1701A, ang pipiliin nyo lang po ay yung BIR Form 1701A Annual Income Tax Return, yung may nakalagay na new. So ito, again, yung form na to ay ginagamit ng mga naka 8% and or OSD na self-employed. Ibig sabihin yung pure business lamang. So, dito sa number 1, make sure na mapapalitan nyo yung taon or i-double check nyo yung taon. Yung, kung ang pina-file nyo na 1701A ay para sa 2024, so 2024 po yung gawin nating year dyan. Yan. Tas amended return, no. Short period return, no. Tapos, taxpayers type, single proprietor. And then, dito sa alphanumeric tax code, ang pipiliin natin is yung business income, 8% IT rate. Automatic na rin na nakiklik dito sa number 19, yung 8% pag nag-click po tayo dito. And then, kung ito namang graduated IT rate ang pipiliin nyo, automatic lumilipat din siya. Yung business income graduated IT rate, ito po yung para sa mga naka-OSD. Then, kapag ka 8%, itong business income, 8% IT rate. Next, ilagay na lang po yung date of birth. Then, citizenship. Claiming foreign tax, no. Civil status, kapag married, ang civil status, ilagay din kung may income ang asawa. If yes, filing status, joint ba or separate? So, usually separate naman yung filing status kapag ka mga married. Ayan. Next. Punta na tayo dito sa second page. Sa second page, dito sa 4A, for graduated income tax rate, hindi nyo na ito ma-fill upan. Naka-disable na siya since 8% yung pinili natin doon sa ating alphanumeric tax code. So, dito na tayo sa 8%. So, sa number 47, ang ilalagay natin dito is yung gross sale. Ano yung gross sale? Ito yung subtotal before seller discount kung ikaw ay TikTok seller. And kapag ikaw naman ay Shopee seller, yung merchandise subtotal. Number 48 naman, dito natin ilalagay yung mga seller discount voucher. Kung meron kayong mga seller discount voucher, ilagay nyo po dito. Kung wala, 0 lang siya. So, example, meron tayong, yung total sales na natin is 1,120,000. Ayan. 1,120,000. Tapos, again, kung meron kayong seller discount voucher, ilagay nyo lang po dyan. Kung wala, 0 lang siya. So, kapag ka wala kang seller discount voucher, ang ilalagay nyo na dito is yung total revenue and yung merchandise subtotal. Ayan. Kapag ka ikaw ay TikTok seller, total revenue, diretso na yun kung wala kang seller discount voucher. And merchandise subtotal naman sa Shopee. Ayan. Again, pag walang seller discount voucher. Next. Dito naman sa other non-operating income, kung ikaw ay affiliate at gusto mong i-declare dito yung mga yon, ayan, ilagay nyo lang po dito. Pero, yung iba naman, yung kuwari mo nanalo sa casino, pwede din dyan, ilagay. Kung gusto nyo pong ilagay, meron kayo nabentang kotse, gusto nyo ilagay dyan, yun po yung tinatawag nating non-operating income. Next naman, ilalagay na natin dito yung allowable deduction na 250,000. Ito yung lagi natin nilalagay na less or allowable deduction. Nakalagay dito, allowable reduction from gross sales receipts and purely self-employed individuals and or professionals in the amount of 250,000. So, ayan. Next naman, yung prior year's excess credits. Ang nilalagay dito, example, nung 2023 ay may mga excess pa kayong mga credits like 2307. May mga natira kayong 2307 nung 2023 na hindi nyo nagamit sa inyong income tax. Ilagay nyo po dito. Yan. Next naman, number 58. Ayan. Ilalagay naman dito yung tax payments for the first 3 quarters. So, kung maaalala nyo, may binayaran tayong 44,000. Ilagay lang po dito.
44,000. Ito yung binayaran natin na tax dues noong second and third quarter, yung 44,000. Tapos, sa number 59, ang ilalagay naman natin dito is yung creditable tax withheld for the first 3 quarters. So, kung meron kayong 2,307 nung first, second, and third, ilagay nyo lang po dito yung total amounts nung tatlong quarter. So, kapag ka naman mga platform sellers, second and third quarter, third quarter and fourth quarter yung meron sila. So, yung third quarter na 2,307 nyo, lagay nyo lang po dito. Example, meron tayong 1,000 na um, withholding nung second quarter. Pero kung sakali na makumpleto nyo na yung mga 2,307 nyo, first, second, and third quarter yung nilalagay dito. Next, para naman sa fourth quarter, dito naman natin ilalagay yung mga 2,307 na na-receive natin or yung 2,307 na na-receive natin for fourth quarter, ito yung nakaltas sa atin na withholding tax no October, November, December, dito naman natin siya ilalagay. Yan. So again, 59, sa number 59, ang nilalagay natin dito is yung 2,307 or yung withholding tax sa inyo nung first, second, and hanggang third quarter. Next naman, dito sa number 60, yung pang fourth quarter na withholding tax. Dito naman, other tax credits and payments, lagay lang kung meron pang ibang ilalagay. Then, mapapansin nyo, from 69,600 na tax due, naging 23,600 na lang siya. Kasi na-less na natin yung mga previous payment and mga 2,307. So, ganun po gamitin yung 2,307. Nakakapang-less siya o nakakapagpabawas siya ng babayaran nating tax. Ayan. So, yung akala kasi ng iba, yung annual filing is magbabayad ka na naman ng same tax doon sa previous quarter. Hindi po, binabawas din naman yung mga binayaran natin nung previous quarter, pati yung mga tax withheld ng mga previous quarter at nung current quarter para maging mas bumaba pa yung babayaran nating tax. So, parang lumalabas na pang fourth quarter lang din yung binabayaran natin dito. So, ganyan po yung pag-fill up ng form. Pag na-fill upan nyo na po yan, click nyo na po yung validate. Then, save. Dahil ito ay sample, hindi ko na po i-click ang save. Then, click nyo po yung print. Para naman makapag-save sa inyong computer, kasi masisave lang to dito lang sa software. Para masave nyo dun sa inyong computer, click nyo po tong print. Pero hindi po print yung gagawin natin ha, magse-save tayo. So, click nyo po yung print. Piliin nyo po dito yung Microsoft Print to PDF. Then, click nyo po yung print. Ang mangyayari po dito, hindi siya mapiprint. Masisave siya as PDF file. Ayan. So, ang pagsisave nito ay per page. Etong piniprint natin ngayon, or yung sinasave natin ngayon ay second page. Ayan. Lipat nyo lang, i-cancel nyo lang, and then lipat kayo dun sa kabilang page para ma-save nyo din. Tapos piliin Microsoft Print to PDF. Then, click yung print para ma-save naman yung first page. So, ganun lang mga momshies, yung pag-save. Kung sakaling hindi nyo makita kung paano masisave sa inyong gamit na computer o laptop, yung inyong mga fina-file. So, again, itinatabi at sinisave lahat ng mga documents for future reference. Para kung sakaling magkaroon ka ng open case, at sabihin sa'yo, hindi ka nakapag-file ng 1701A noong 2024. So, if ever man may makita na open case sa'yo na hindi ka nakapag-file ng 1701A noong 2024, pero alam mo sa sarili mo na nakapag-file ka, pakita mo lang itong iyong proof para matanggal yung open cases. Ayan. Kaya dapat lagi po nagse-save, nagpe-print at nagdo-document na mga kailangan i-document. Then after i-save and i-print, click na po yung submit final copy. Make sure na nakapag-save at nakapag-print na bago po i-click ang submit final copy. Pag na-click na ang submit final copy,
may magpa-pop out diyaan na submitted successful and makaka-receive kayo ng email confirmation from BIR. Yung email confirmation i-save and i-print din po. So, tapos na po yung ating annual filing. Ganun lang siya. Hindi naman na kailangan dalhin 'to sa BIR 'pag nagawa niyo 'to ng, um, nai-submit niyo 'to sa online. Yun nga pala dahil meron tayong kinlaim na tax credits, natatandaan niyo na may nilagay tayong mga 2307 dito, sasubmit pa tayo nung tinatawag natin na SOUT, pati e-submission and EAFS. Ito po ay gagawin pagkatapos natin mag-file nung ating 1701A. Ang 1701A, ang deadline nito is April 15. So, hanggang April 30, pwede pong mag-submit ng EAFS sa BIR. So, make sure lang po na magawa na lahat bago matapos ang deadline.